pagpipigil na bunga ng banal na espiritu sa gitna ng kasamaan. Ang grace po ang magtuturo niyan. So, hindi po totoo ang grace ay license to sin. And in verse 14, ang sabi po rito, a people that are His very own, eager to do what is good. Itong mga tao nito dito sa Titus, they are eager sila na gumawa ng mabuti. At alam nyo, kung ano rin ang nagtulak sa kanila, bakit sila eager gumawa ng mabuti? Yung grace. Hindi sila eager gumawa ng sin. But they are eager to do good out of gratitude in their heart bilang pasasalamat sa Diyos na napakabuti, sa Diyos na napakalaki ng pag-ibig na walang kondisyon at kapalit at hindi nagbabago. In 1 Peter chapter 5, verse 10 and verse 12, ang sabi rito, and the God of all grace, the God of all grace. Alam niyo po, sa word religion, ang Christianity lang na ang God ay nagbigay ng grace. Wala pong God sa ibang religion na nagbigay ng grace sa mga nilalang o nilikha nila according doon sa kanilang religion. Ang Christianity lang, ang Diyos ay nagmahal. Sa Christianity lang, ang Diyos ay naging ama natin. Sa Christianity lang, ang Diyos na sinakripisyo niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sa Christianity lang po yun, na ang God ay gracious at nasa covenant of grace. Kung ang ating God is not a God of all grace, hindi siya gracious, wala na tayong pagkakaiba ngayon sa ibang religion. Kung sa ngayon ang ating ang approval natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagsunod natin sa sarili natin lakas sa law, wala na rin pagkakaiba sa ibang relihiyon. Pero hindi po ganon ang ating God. At ang sabi rito, God of all grace. Kung ang grace is a license to sin, ibig sabihin ba, ang God natin ay nagbigay ng license para sa kasalanan? So, ang grace is not a license to sin. Because our God, siya mismo, siya yung God of all grace. Sabi rito, in verse 12, encouraging you and testifying that this is the true grace of God. So, meron pong true grace of God. At ini-encourage ko po kayo at nagte-testify ako sa inyo, ang true grace of God ay magbabago ng buhay kung paano po binago ang buhay ko. At yun po yung great miracle, yung pagbabago ng buhay ng isang tao. At ako po yung isa doon na binago niya. It is by the grace of God. Hindi po nabago ng mga kautusan, hindi po nabago ng anumang mga pananakot or what. Binago po ako ng grace ni God. And ang sabi po rito, stand fast in it. Manatili tayo doon sa grace na yon. Maging matatag tayo sa grace na yon. So, hindi po yung grace ay license to sin. Dahil kung yun ay license to sin, hindi po sasabihin na stand fast in it. Manatili at maging matatag tayo. Dahil ang grace, na yung true grace of God, yun po yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. At ang sabi, manatili tayo sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang anak na si Jesus. In Timothy chapter 3, verse 4 to 5, sabi rito, but when the kindness and love of God our Savior appeared, verse 5, He saved us,
not because of the righteous things we have done, but because of His mercy. Verse 7, having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. Pagkatapos niya sinabi mula sa verse 4 to 7, yung tungkol sa grace, pagkatapos niya sabihin yon, ang kasunod ay yung verse 8, sabi niya, this is trustworthy saying, and I want you to stress these things. Ano po yung tinuro sa atin na i-stress natin, more ipaliwanag natin, i-proclaim natin, ipaunawa natin sa kanila? Yung nauna kanina mula sa verse 4 to 7 is all about the grace. I-stress daw natin, ituro natin yon. Dahil once na ginawa natin yon, sabi rito, so that those who have trusted in God may be careful to devote themselves to doing what is good. Pag in-stress natin to sa mga Kristiyano, yung grace, dahil sila'y Christian, sila'y nanampalataya kay God, ang mangyayari sa kanila, pag in-stress natin, pag naintindihan nila yung grace more, i-devote nila yung sarili nila sa paggawa ng mabuti. At ang sabi pa rito, these things are excellent and profitable for everyone. Ano po yung excellent? Yung grace. Ano po yung profitable? Yung grace. At ito po ay hindi para sa ilan. Kung hindi sabi rito, profitable for everyone. Kahit yung worst of sinners. Pag na-experience niya yung grace, makikita mo yung buhay niya, babaguhin. And that is excellent. Grabe. Makikita natin talaga yung power ng grace. But in verse 9, tutuloy lang po natin doon sa Titus chapter 3, verse 9. Sabi rito, but avoid foolish controversies and genealogies and arguments and quarrels about the law. Ang shinare ko po sa inyo at ang sinasabing stress ay yung grace. At ang quarrel, hindi sa grace. Kundi ang quarrel is quarrel about the law. Sa law, magkakaroon tayo ng division. Sa law, makikita nyo, magkakaroon tayo ng arguments. Pero sa grace, ibibuild niya tayo as one. At yun rin po yung heart ng aming church na binigay sa amin. Kaya, ang name ng church namin, OCJL, because we believe we are one in Christ Jesus, our Lord. Andun po yung heart namin para sa body of Christ, yung unity of the body of Christ. So, makikita po natin yung quarrel about the law, okay? Kung iaano natin, these are unprofitable and useless. Kabaliktaran ng grace. Kung ang grace is excellent and profitable, ang law magkakaroon ng pagtatalo at ang law sa pagtatalo ay sabi unprofitable and useless. Useless for you, useless for your church. Pero ang grace is beneficial for you and for your church. Meron pong i-share ko na sa inyo yung story of a certain man. Alam niyo po yon? Yung kilala sa yung prodigal son, pero mas iniba na po natin yung pagkatawag natin. Kasi na-focus doon sa anak na nagkasala, hindi doon sa ama na mahabagin at nagpatawad. Hindi po naituloy yung istorya, pero may tanong po ako sa inyo. Ano po kaya ang nangyari sa anak? Pagkatapos ma-experience yung kagandahang loob, pag-ibig ng ama, ano kaya po nangyari? Siya po ba ay nagpatuloy? Kumuha uli ng yaman at umalis?
I don't think so.